anyways, mga kababayan ko, viral na ho, mga kababayan. Itong malaking problemang kinakaharap ngayon ni Martin Romualdez. Nako, Diyos ko po, samot-sari, mga kababayan, ang opinion ngayon ng kung sino-sino. Maging yung mga tagapagtanggol ni Ninong Martin, mga kababayan, sinasabi nila, ano naman daw yan? Oo. Sasagutin naman daw ni Martin Romualdez lahat ng mga iaakusa sa kanya. Ang problema, habang sinasagot niya, nakakulong siya. Di po ba, mga kababayan? Nanyak ko, nandito na si, sino ba to? Si, hindi ko mabasa. Si ano ba to? Emeline De Castro. Yan, si Emeline De Castro. Thank you. Tagal mong nawala. Mukhang busy-busy to, pangkape. Mukhang isa rin yata ito sa mga nagtampo, no? Ngayon, mga kababayan ko, eto na nga. Sana totoo, mga kababayan, kasi viral na, sana totoo yung sinasabi ng mga tagapagtanggol ni Martin na haharapin habang nakakulong. Kasi mga kababayan, ikukulong muna yan . At kapag ka nakakulong, wala hong piyansa, mga kababayan. Di ba? Walang piyansa, parang isang kasong mabigat. Na mabigat talaga yan kasi plunder . Di ba? Wala hong piyansa, mga kababayan. So ngayon, handa ba si Martin na makulong? Sa tanang buhay niya puro pasarap sa buhay. Dahil syempre, mayaman di ba? Syempre, pasarap sa buhay yan. Ang tanong dyan, mga kababayan, handa ba na makulong si Martin Romualdez habang sinasagot niya yung mga akusasyon? Yun po yun . Di ba, mga kababayan ko? Wag na magtampo. Mga kababayan ko. Di ba, no? Mga kababayan ko, yun ang tanong dyan. Shoutout po muna sa inyong lahat, mga kababayan, bago natin ito umpisahan. Huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At syempre, thank you naman kay Emeline De Castro na may pangkape na ako, mga kababayan ko. Kaya lang, yung iniinom ko rito yung syempre healthy green tea, mga kababayan. Medyo nalagay sa freezer kaya nagyayelo. Ang tanong ko dyan, mga kababayan ko, kung handa naman palang sumagot sa mga akusasyon labang kay Martin Romualdez, ito nga si Martin, at saka si Chis Escudero, wala pang sinasabi, wala pang pahayag, wala pang sagot, wala pang tugon sa pahayag nga ni Boying Remulla, ngayon mga kababayan, halos lahat ng mainstream media, balitang-balita to ngayon. Kaya atin panoorin, pakinggan kung ano po yung kanilang mga pahayag. At bigyan natin ng reaksyon. Pero sabi ko nga, bago na tayo mag-umpisa, huwag nyo hong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Para tuloy-tuloy na po tayo, mga kababayan. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Eto na, mga kababayan ko, Basta shoutout po sa inyong lahat, hindi ko na kayo isa-isahin. Eto na, pasok! Viral na pasok! Ng Ombudsman, sina dating Senate President. Eto na, mga kababayan, tingnan nyo tulad niyan, sa News 5. Kakasuhan ng plunder ng Ombudsman, sina dating Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basehan ng isasampang kaso sa dalawang dating leader ng Kongreso? Grabe, dalawang dating leader ng Kongreso. Yung isa, Senate President. Yung isa naman, House Speaker, mga kababayan. Sa mababang kapulungan at mataas na kapulungan ng Kongreso, yung parehas na dating mga leader, ngayon kakasuhan na ng plunder at makukulong, mga kababayan. Wala hong piyansa. Tuloy.
Jiggy, ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla, Mhm. lumalabas sa kanilang investigasyon na Hmm. nagsabwatan umano sina Oh. dating Senate President Cheese Escudero at dating House Hmm. Speaker Martin Romualdez Hmm. sa Pandarangbong. Kita nyo, pandarambong. Oo, pandarambong. Lumalabas, sabi, sa kanilang investigasyon, ayon sa ombudsman, na di umano, eto daw hong si Chis Escudero at si Martin Romualdez ay nagsabwatan siya pandarambong. Oo, pandarambong. Pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun po yung ibig sabihin. Nako, mga kababayan ko. Sige, tuloy. Ugnay pa rin yan ng flood control scam. Sa Grabe, no? Mayo nakatakdang isampa ng Sabi ko sa inyo dati, di ba, sino nakakaalala? Nung sinabi ko na muntik nang masunog yung mga nasa likod. Di ba? Sino po ba yung nasa likod noon? Di yung yung House Speaker at saka yung Senate President, dalawa silang nasa likod, di ba? Naalala niyo po ba 'yon, mga kababayan ko? Eto na. Eto na 'yon, mga kababayan Uy, shoutout sa mga moderator Opo, mga moderators nandiyan diyan. Sige, tuloy. Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan. Hmm. Bukod sa pagkakadawit ni na Escudero at Romualdez sa flood control scam, Oh, posible rin daw na nilabag nila ang batas sa pagbuo ng 2024 at nako. 2025 national budgets. So ibig sabihin, minaniobra daw nila di umano, parang gano'n Minaniobra ni Chis Escudero at ni Martin Romualdez yung pong budget ng 2024 at 2025. Ang nangyayari, mga kababayan, dahil sa katarantaduhan ng mga ito, ang Pangulong Bongbong Marcos ang tinamaan. Nakuha ninyo, mga kababayan ko, si Pangulong Bongbong Marcos ang tinatamaan. Yun, di ba, Jai? Sige, tuloy. Sinabi noon ni dating DPWH Ako, Undersecretary Roberto Bernardo sa na, Senate Blue Ribbon Committee na nagbigay siya ng 160 million pesos kay hmm, Maynard Yu na hmm. umano'y bagman ni Escudero. Grabe, no, mga kababayan, 160 million, no? Oo, isang ganun-ganun lang nila, samantalang tayo, kumita po tayo ng 5,000, abay, isang linggo. Di ba? Kung sasamain ka pa, isang buwan bago natin kitain yon. Pero etong mga ito, isang pitik-pitik lang, mga kababayan, daang milyon agad ang kickback niyan. Daang milyon ang mga ninanakaw ng mga hayop na yan. Sige, tuloy. Yu ay isa rin sa mga campaign contributor ni Escudero. Grabe. Dati na rin sinabi ng ombudsman na may Ah, nadiskubre silang money trail o hmm, paggalaw ng pera papunta kay Escudero hmm. matapos aprobahan ang 2025 national budget. Kita nyo, mga kababayan ko. Ito nakakapagtaka. Ewan ko kung napansin nyo Ewan ko lang kung napansin ninyo. Matapos nga maibulgar ang lahat ng ito, sabay-sabay silang nanahimik. Hindi nyo ba napansin? Matapos maibulgar ang lahat ng katarantaduhan, matapos ibulgar ni Pangulong Bongbong Marcos lahat ng katarantaduhang ito at mag-umpisa ang investigasyon ng ICI, mga kababayan ko, si Chis Escudero hindi na natin naringgan. Di ba? Si Martin Romualdez hindi na rin nagsasalita. Bagkos, mga kababayan, nakita nyo, namayat siya. Si Chis Escudero naman, mga kababayan ko, dating napakadaldal. Tapos bigla na lang hindi na lang natin bigla na nakikita, para bang biglang natamemi na, mga kababayan ko. Di ba? Pansinin nyo lang, mga kababayan. Ako kasi, alam nyo naman ako, uusi, napapansin ho natin yan na bigla silang nanahimik lahat itong mga sangkot na ito, itong sila Martin Romualdez, itong Chis Escudero, Villanueva, di ba? Jinggoy Estrada, yung si Saldico, mga kababayan di ba? Yung po yung sinasabi natin na, nako, malaking ebidensya. Pasok! Kasama rin si Romualdez sa mga nabanggit sa pagdinig ng Senado na Oh. tumanggap umano ng milyong pisong kickback mula sa flood control projects. Yan ewan ko sa mga nagsasabi na wala pa raw ebidensya dito kay former Speaker Martin Romualdez na wala daw ebidensya. Kaso eto may nagtuturo may nagsasabi
tumanggap din daw ng limpak-limpak na salapi ito, mga kababayan. Ayan o, napakaliwanag naman ho ng balita eh. O, ulitin natin. O, pakinggan ninyo ha. Sa mga naghahanap po ng ebidensya, kung ano ang ebidensya, bakit daw ito'y ididemanda ng plunder, ha? Ihahabla ng plunder ng ombudsman, itong si Martin Romualdez. Ito ho yun. Oh. Budget. Kasama rin si Romualdez sa mga nabanggit sa pagdinig ng Senado na Na? tumanggap umano ng milyong pisong kickback mula sa flood control projects. Oh, kita nyo, tumanggap din daw ng limpak-limpak na salapi itong si Martin Romualdez. Diyan po siya flood control scam. Naka, ewan ko na. Oh, sige, tuloy. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Na, yan na. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things happen to have been implemented because of that. Nako, At kami may payag na ba ang kampo ni na Escudero at Romualdez? nako. Jiggy, wala pang bagong pahayag. Wala pang pahayag, pero siyempre yung mga manananggol nga, sinasabi nga, okay yun. Okay, sang-ayon ako dun walang problema na sasagutin naman daw ni Martin Romualdez ang lahat ng paratang. Okay yun. Yun ang pahayag ng mga manananggol. Sasagutin daw. Sabi daw nung abogado ni Martin na sasagutin nila yung mga akusasyon. Ang tanong nga dyan, handa ba si Martin na yan habang gumugulong, habang sinasagot nila sa korte o sa Sandigan Bayan, siguro lilitisin dahil plunder, handa bang habang nililitis nakakulong si Martin Romualdez? Hindi ko kasi nababanggit, mga kababayan, ng mga manananggol. Oo, ha? Hindi nababanggit 'yon. Kung handa bang si Martin Romualdez ay makulong. Ang tanong, baka naman magtatago, habang nakatago, mga kababayan, sinasagot ng abogado sa Sandigan Bayan. Nako po, Diyos ko. Di parehas na sila ni Saldico na nagtatago itong magtropa na to. Ano? Tuloy. Na inilalabas sina Escudero at Romualdez pero Nako. dati na rin nilang itinanggi na sangkot sila sa flood Kita nyo mga kababayan, namayat talaga ng husto, halatang halatadong na-stress ang mama, yan ang sinasabi ko Kahit anong dami ng pera nyo, mas maganda pa kami ni Mima. Di ba? Pasyal-pasyal lang dito, pasyal-pasyal lang doon. Di ba? Walang stress, walang iniisip na problema. Di ba? Kaysa naman ganyan, magnanakaw ka, mga agrabyado ka ng kapwa mo, di ba? Nanakawan mo yung iba para sa pansarili mong kapakanan. Wala, mga kababayan, walang katahimikan yan. Kaya mas masaya tayo sa kanila. Oo. Mas maswerte yung katulad natin, hindi katulad nila. Maraming ang pera pero kita nyo naman puro problema. Di ba? Tuloy. flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Remulla, marami pang miyembro ng Kongreso ang posibleng sampahan ng kaso sa mga susunod na buwan. Titignan din daw nila kung may mga paglabag. Grabe mga kababayan, marami daw hong mga madadamay na mga taga-kongreso. Kasama na ba dyan si Villanueva, si Jingo Estrada, at saka sa bagay, si Bong Revilla nakakulong na. Yung iba pa kaya, ulitin nga natin mga kababayan ko, ito pakinggan natin. Scandal. Ayon kay Ombudsman Remulla, marami pang miyembro ng Kongreso Marami pa raw membro ng Kongreso, ang alin? ang posibleng sampahan ng kaso sa mga Ang posibleng sampahan ng kaso din. Ito ba yung sinasabi na sa parating na tag-init mas mainit itong mga kakasuhan? Mga kababayan, itong napakaraming mga kakasuhan, tulad ng sinabi natin kanina, na naipasa na nga ang pinale ng investigasyon ng ICI diyan po sa ombudsman, tuloy. mga susunod na buwan. Nako. Titignan din daw nila Mayo na yan. Sa susunod na Mayo, diyan na magkakaalamanan kung nakatakas na ang marami diyan. Tandaan nyo, si Bunuan, kita nyo, di ba? Pumunta pa nga ng Amerika. Buti nga bumalik sana ganun, baka naman pumunta ng Amerika para itago na yung mga pera.
kung may mga paglabag sa budget process sa panahon naman ni dating House Speaker Lord Alan Velasco noong Duterte administration. Ay, dapat din. Oo, dapat din yan si si Velasco. 'Di ba? Dapat yan idamay ninyo. Hindi lang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos dapat. Kasi mga kababayan, ang pagnanakaw, nag-umpisa talaga sa panahon ni Duterte. Oo. 'Di ba? Nakasanayan nila. Oh, doon pa nag-umpisa na si Saldico. Panahon pa lang ni Digong, 'di ba? Bata-bata nila si Saldico. Oh, kaya nga ho sumaklolo yung mga DDS kay Saldico eh. Oh, 'di ba? Ginagawa pa nila na ngayon ebidensya eh. 'Di ba, mga kababayan? Nako, Diyos ko po. Oh, yari na mga kababayan nito. Samantala, Jiggy, nagbabala naman si Remulla kay House Secretary General Cheloy Garafil na Na sundin ang sabina ng Ombudsman para ilabas ang ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o nino? SALIN ng ilang kongresista at Nako, empleyado ng Kamara kasama nako, yari na mga kababayan. Damay-damay na talaga to. Napakarami na talagang madadamay. Nako po, yan ang sinasabi ko sa inyo. Puro kayo mga magnanakaw eh. Ha? Karamihan nasa kongreso. Ha, 'di ba? Karamihan mga kababayan nasa kamara eh. Karamihan din nasa senado. Ala kayo, kala nyo maiisa nila si Pangulong Bongbong Marcos? Oh, Jay Sales, maiisan ba nila yon? Hindi nila maiisa si Pangulong Bongbong Marcos ba? Ha? Ay nako. Oo. Oh, tuloy. dyan ang SALIN ni dating House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada na Hmm. nagsilbi sa termino ni Romualdez bilang House Speaker noon. Kung Nako. hindi pa raw susundin ng Ako, mga kababayan, sino yun? Sino yung kilala siguro ni Mima to? Oo. Sino yung babae na yun na binanggit, mga kababayan? ng Kamara. Kasama dyan ang SALIN ni dating House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada Oo, so Phineas Gabonada, sino kaya yun? Di ko yan kilala. O, sige tuloy. na nagsilbi sa termino ni Romualdez bilang House Hmm. Speaker noon. Kung Nako, nagsilbi pala, mga kababayan, sa panahon ni Martin Romualdez. Nako po. Oo, nagdedelikado rin. hindi pa raw susundin ng Kongreso ang sabina ng Ombudsman, ipasususpindi ni Remulla sa posisyon si Garafil. Nako. Oo, Cheloy. Madam. Oo, ha, ma'am. Oo. Nako, delikado ka. Oo. Etong si Cheloy Garapil, mga kababayan ko, yan po yung oo, pumalit to kay, kung hindi ako nagkakamali, yan yung pumalit kay Attorney Trixie Angeles. Oo. Nung PCO Secretary, naalala niyo po ba yon? Oo, yung Cheloy Garapil, mga kababayan. Nagulat na nga lang kami, oo, napunta ho kay Speaker Martin. Dati hong PCO Secretary. Ngayon pala, nandito na. Nako po. Gi? At lutang na nga ang pangalan nung si Gabonada. Ang tawag nila dyan ay si Ponyong dyan sa Congress. At Nako po! Nako po! Ayoko magsalita. Nako. Ay, nako, yung pala yun. Yung pala yun. Oo. Ulitin nga natin kung anong pangalan. Mga kababayan, nako, yari. lutang na nga ang pangalan nung si Gabonada. Ang tawag nila dyan ay si Ponyong. Alaka. Oo, kilalang kilala nung baklang mataba ito. Ay, nako. Kilalang kilala ni baklang mataba yan. Oh, tuloy. Ponyong. Okay, tuloy. Pasok. Sa Congress. At Nako. itong si Ombudsman Remulla ay pinapasampina ng House Justice Committee kaugnay sa SALIN naman ni VP Sara. Ano ang plano dito ni Ombudsman Remulla? Jiggy, susunod naman daw ang Ombudsman dito nga sa sabina sa kanya ng House Justice Committee. Pero paglilinaw niya, ang SALIN custodian ang magdadala nito sa pagdinig ng komite. Siya rin daw Alam niyo mga kababayan, talagang ay, nako. Oo. Alam niyo talagang nagdidelikado si Martin diyan. Oo. Lalo na kung magsasalita yung Ponyong na sinabi rito. Nako.
Ay, naku, talaga naman. Diyos ko po, oo. Oo. Naku, oo, naku, Diyos ko. Kinakabahan na yung baklang mataba rito, sigurado. Oo. Kinakabahan yung baklang mataba. Oo. Sige, tuloy. Kasi ang mas nakakaalam sa mga detalye na hinihingi ng Hmm. House Justice Committee. Nako. Muna ang latest, balik sa'yo. Ayan, mga kababayan, ha. Yan po ay balita po, mga kababayan, dito po sa News 5, mga kababayan ko. Grabe, no?